Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., doble pagsisikap ang Department of Public Works and Highways para maibalik ang mga nasirang gusali kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Yan at iba pa sa Express Balita ni Floyd Brands. Nagpapatuloy ang pagsisikap ng Department of Public Works and Highways sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali at kalsada sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakaayos na ang ilang pasilidad ng Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Mahalaga ito para makabalik na sa loob ng ospital ang mga pasyenteng inilikas noong kasagsagan ng lindol. Sinimulan na rin ang pagkukumpuni sa bahagi ng Central Nautical Highway sa Barangay Taytayan, Bogo City na napinsala rin ng lindol. Pinatitiyak naman ng DPWH ang structural integrity ng mga gusali sa buong lalawigan ng Cebu. Formal nang ipinaabot ng Kamara ang kanilang pakikiisa at pakikidalamhati sa lahat ng biktima ng malakas na lindol na tumama sa Cebu at mga karatig probinsya. Ito ay sa bisa ng House Resolution No. 325 na pinagtibay ng mga kongresista sa kanilang plenary session kagabi. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, patuloy ang pagbabantay nila sa epekto ng lindol at sa kalagayan ng ating mga kababayan. Ang Tingog Party List nagkasa ng relief drive para matulungan ang mga biktima ng lindol. Hatid dito ang mga pagkain, relief goods at iba pang gamit na lubos na makatutulong sa ating mga kababayan sa Cebu. Suspendido muna ang pagbabayad ng hulog ng mga benepisyaryo pabahay ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD. Ito ay para sa mga nakatira sa Region 4B, Region 5, Western Visayas at Central Visayas. Napawang mga sinalanta ng bagyo at naging sentro ng magnitude 6.9 na lindol. Iginiit ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na malaki ang posibilidad na ghost ang 7 farm-to-market road na na-flag sa Davao Occidental. Ayon kay de Mesa, humigit kumulang 105 million pesos na ang kabuuang halaga ng mga FMR na sinasabing natapos pero wala pang aktwal na completion. Nagsumite na ng report ang DA sa Office of the President at sa DPWH ukol dito. Tiniyak naman ng DA ang mas mahigpit na monitoring kasama ang DPWH sa mga farm projects sa bansa sa ilalim ng Joint Administrative Order para masiguro ang tamang implementasyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.